Ginugunita po ngayon sa iba't ibang panig ng bansa ay ka-129 na death anniversary ni Gat Jose Rizal. At mula sa Luneta sa Maynila may unang balita, si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Ginugunita ngayong Rizal Day, ang 129th anniversary ng pagkamatay ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal dito sa Luneta Park. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang programa na nagsimula kanina alas 7 ng umaga. Nagsagawa ng flag raising at wreath laying dito mismo sa Rizal Shrine. Kasabay nito ay meron ding mga isinasagawang mga programa sa Rizal Shrine sa Calamba City, Laguna kung saan siya pinanganak at sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte kung saan siya nanirahan din. Ang tema ngayong umaga, Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa niya ang tunay na gabay. At sa buong bansa ay magkakaroon din ng pag-half-mast ng mga watawat bilang pagkilala sa kabayanihan ni Rizal. Sa ngayon na tapos na ang seremonya at yung mga kaanak ni Rizal ay narito sa may Rizal Shrine para mag-alay din ng kanilang mga bulaklak. Ito ang unang balita mula rito sa Luneta. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mabenta na mga itinuturing na pampaswerte sa pagsalubong sa bagong taon. Ang ilan, may diskarte para makompletong 12 prutas na kanilang ihahanda. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, anong diskarte ba yan? Ivan, good morning. Yung iba nating mga kapuso mamimili kung yung tight ang budget ay tigi-tigis ang klase na lang ng prutas yung binibili para pumasok lamang doon sa 12 klase ng prutas na pampaswerte sa pagsalubong sa bagong taon. Walang patid na nga po yung pagdating ng mga mamimili dito sa Binondo, Maynila para doon sa mga bilog na prutas at iba pang pampaswerte. Galing Malabon si Jomer at kanyang live-in partner na si Annabel. Ang target nila kaya maaga sa Binondo sa Maynila. Makumpletong 12 prutas para sa pagsalubong sa bagong taon. Nakasanayan na po taon-taon. Siguro nakakalimang taon na rin po ang kasanayan. Kaya yun. Ito, lagi na lang ginagawa pagka New Year. Sana, paswertein sa susunod taon. Ganun lang din po. Mas okay kasi maaga dati kasi maraming tao. Dumayo rin sa Binondo si Jane na galing sa Marikina. Sa isang tindahan pa lang nakabili na siya ng 6 na klase ng prutas. Mas maganda yung dito mamili kaysa sa lugar namin, medyo mura kasi dito eh. Siyempre, pag bilog pera yan kailangan for whole year. Ang mga tight ang budget may diskarte. Tig-1 piraso ng prutas ang binibili para makumpleto ang 12 klase. Kailangan makumpleto lang para masunod po yung para sa darating na taon. Apo. Tradition po natin. Apo. Yan po yung importante. Mabibili sa 3 for 100 pesos ang Fuji Apple, Sagada Seedless Orange, Persimmon at Peras. 4 for 100 pesos ang Pongkan at Lemon. 350 pesos ang 1/4 kilo ng cherry. 100 pesos per pack ang Kiat-Kiat, habang 40 pesos ang kada piraso ng kiwi. Bagyang tumaas naman ang presyo ng seedless red at green grapes sa 300 pesos per kilo. Maging ang longga na 250 pesos per kilo. Mas okay kaysa sa isang taon. Aywan ko lang sa kanila kasi sa akin ganun ang anak ko. Ano po pinakamabenta? Halos lahat. Wala nang pili-pili. Basta makabuo lang ng 13 o 12. Yun lang importante sa kanila para lang may maihain sa mesa. Mabenta rin ang ibang pampaswerte gaya ng mga chocolate coins na 20 pesos hanggang 150 pesos depende sa klase. Mabibili naman ng mga puting t-shirt na may nakasada Happy New Year sa 150 pesos kada piraso. Cloud Dancer kasi ang color of the year sa 2026. Ang mga tuyong palay na karaniwang isinasabit sa mga pintuan, 25 pesos ang kada isa. Pang lucky charm lang ba? Pero legit naman. Mabenta naman po siya. Tapos araw-araw nakakabenta rin kami ng marami, ganun. Minsan nakukulang pa kami, ganun. Basta, usually namin binibenta to. Siguro 4 years na namin binibenta. Samantala Ivan, ito yung sitwasyon dito sa Santa Elena Street sa Binondo, Manila. Kung makikita mo, siksikan na talaga. Napakadaming mga namimili po ng mga pampaswerte at mga bilog na prutas. At yung mga tindahan po dito, hilera din, lalo na ng mga nagbebenta ng mga prutas. Bukas na po ito, 24 oras simula pa ng weekend at magtatagal po yan hanggang bukas, bisperas na ng bagong taon. Yan ang unang balita po mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nasunog ang ilang tindahan ng paputok sa Bariles, Cebu nang may magsindi ng triangulo at naihagis sa nakadisplay na paputok na sinturon ni Judas. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, maayong buntag.
Mayong buntag, Maris, na problema na nga ngayon itong mga firecracker o stallholders at owners sa bayan ng Barili sa malaking lugi nga sa kanilang negosyo matapos ang nangyaring sunog noong nakaraang gabi. Ito ang video na kuha ni JP Vincula sa nasunog ng mga tindahan ng paputok. Ayon sa ilang tao, higit pa sa ingay sa pagsalubong ng bagong taon ang kanilang nasaksihan. Natanggap ng Barili Fire Station ang alarma alas 9:33 ng gabi. Rumisponde sila at naapula ang apoy matapos ang mahigit 10 minuto. Sa investigasyon ng BFP Barili, may 2 lalaking bumili ng paputok na triangle at sinindihan ito ng isa sa kanila. Naitapon niya ang paputok kung saan nakadisplay ang 1,000 rounds ng Judas Belt. Dito na madaling kumalat ang apoy na tumupok sa katabing mga tindahan ng paputok. Nahawakan ng mga tao sa lugar ang 2 lalaki. Ngunit nakataka sila nang subukan ng mga tao na tumulong para maapula ang apoy. Pero naiwan ng mga lalaki ang kanilang sinakyang motorsiklo na nakuhanan ng plate number bago madamay ito sa sunog. Umaasa ang BFP na sa tulong ng plaka ay matutukoy nila ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki. Ako magdawom ni mo nga imo mingingon ato kay bayag ako ang installment na ay nakuan apil mo bang installment may labot ay tama konsensya ka kiyon sa amin ni mo mapaliktad na ni mo sa imong pamilya. Problema ngayon ng mga apektadong negosyante kung paano mababawi ang kanilang puhunan na nasa 70,000 hanggang 300,000 pesos. Ako ang puna na to between 260 to 280. Kuan? Unya ka, pila na katuig na negosyo? Murag 7 years na. Sa isang pulong na ipinatawag ng BFP, iginiit ng mga may-ari at nagbebenta ng mga paputok na sinunod nila ang mga alituntunin para masigurong ligtas ang kanilang pagbebenta ng mga paputok tulad ng paglalagay ng mga signages, tubig at iba pa. 6 na stall ang hindi nasunog, ngunit naghihintay pa ng go signal kung maaari silang magpatuloy sa pagtinda. Inaasahang magpupulong pa ang BFP kasama ang kanilang katuwang sa PNP at lokal na pamahalaan upang maglatag ng dagdag na mga hakbang para maiwasang maulit ang nasabing insidente. Kung panawagan sa duha ka tawo nga nipalit, kung wala mo intensyon nga inyong gitong gituyo, ari mo diri sa station kay para atong maistoryahan. Samantala, dito naman Maris sa kinalalagyan natin sa natatanging firecracker selling area dito sa Cebu City sa South Road Properties. Maagang nagbukas ang ilang mga stall holders dito. Dahil sa mga oras ito, may mga pumupunta na para bumili ng mga paputok para sa kanilang pagsalubong sa bagong taon bukas ng gabi. Mahigpit na ipinapatupad ang mga regulations dito para masigurong ligtas ang pagbebenta. Maris. Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Tugma sa record ng fingerprints ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang bangkay na natagpuan sa Cannon Road. Ayon sa PNP Forensic Group, ikinwento naman ng 2 staff ni Cabral ang puwersahan umanong pagkuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ng mga dokumento sa kanilang opisina na itinanggi ng kongresista. May unang balita si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral.
Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman ho na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am, nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mm-hmm. Okay. Hindi mo lang sabihin, I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pag-nakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yun.
yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur. Why would he give an imprimatur? Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, Nag-request kasi ka Kaki na huwag ko nang pagayin. Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya nun. inilabas naman ang resulta ng 3D scanning ng PNP Forensic Group sa bangin kung saan natagpuan si Cabral. Natagpuan ang kanyang labi 0.2 hanggang 0.8 meters lamang ang layo mula sa paanan ng bangin. Indikasyon daw ito na walang tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Batay sa toxicology test, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posible na nagkaroon daw ng negatibong epekto sa kanya. Sa taya ng forensic group, namatay si Cabral sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18. Pagbagsak sa lupa, unang tumama ang kanyang paa bago nabagok ang kanyang ulo. Batay sa bali sa bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint. Wala pang DNA test dahil walang ibinigay na DNA sample ang kanyang mga kaanak. Pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint nito na nasa 2014 record ng NBI. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.